Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est,
sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, narito muli po kami para magbahagi muli ng mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. So, bago ang lahat, ay nais ko munang magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa, at sa amin pong 5 spiritual mothers. At ganun din po, ako po ay lubos na nagpapasalamat at gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po, ang amin pong mahal na prinsipe, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walang iba po, ang aming mahal na prinsipe, Rocky Y. Reyambunansa. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, na siya po ang president ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Walang iba po, ang amin pong Haring Adolfo B. Reyambunansa. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribo or 12 tribes of Jacob. At sa lahat ng 12 apostoles ng amin pong mahal na dakilang guro, ang aming mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region po. Walang iba po, ang aming Haring Edgar Palor Ligoto. At kasama po ang kanyang reyna. Walang iba po, Reyna Ros Padillo Ligoto. So, mapagpalang oras, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok leaders, sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa. At ganoon din po na ako'y nagpapasalamat at gumagalang din sa mga nagsusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatumes, na dito po ngayon, muli kaming nagla-live dito po sa region to. Dito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Dito po sa bahay ng aking ina. Walang iba po, nakasama ko ngayon, Reyna Merlita Baltasar. At ang inyo pong lingkod, Haring Robel Baltasar. Na muli, kami po ay magbabahagi muli sa inyo yung mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito yung plano sa daigdig. Plano ito ng Diyos. Bagaman, ang kaharian ng Diyos ay naitatag mula pa ng ilalangin o lalangin ng Diyos ang daigdig. Hinanda na ang kaharian ng Diyos. Buhat pa ng itatag ang sanglibutan. So, mayroon lang binanggit ang Diyos na kanyang pagbibigyan
o magmamana doon sa kaharian ng Diyos. No? Doon lang sa kanyang mga nasakanan. Ngunit, kung ating titignan, yung mga lihim, yung mga bagay na istorya ng Diyos, na siyang magtatayo ng kaharian sa daigdig, no? Meron lang talagang pinili ang Diyos na pagtatayuhan ng kanyang kaharian. Mga kapatid, kung ating babalikan sa panahon ng ating Panginoong Jesus Christ o ang ating Panginoong Hesus Kristo na siyang Diyos o ginamit ng Diyos na siyang sugo, sapagkat ang sugo ay pinili or pinahiran ayon sa banal na kasulatan. Yung sugo, ano ba yung dala ng sugo na siyang magbabalita sa plano ng Diyos? Ano ba yung dala niya ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid? Sa Matthew, sa Lucas 4:43, kung ano ba yung dala ng sinugo ng Diyos sa daigdig para maibalita yung mga bagay na nakalihim sa banal na kasulatan. Kung ating aalamin kung ano yung dala ng sugo ayon sa Lucas 4:43, mga kapatid, kung ating babasahin sa 43, so ganito po ang sinabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, sino yung tinutukoy na sinugo, mga kapatid, na siyang pinili or pinahiran ng langis? Walang iba po. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yan, mga kapatid, na siyang ginamit ng Diyos na sugo, na ang kanyang dala ay mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Ngunit, alamin po natin kung saan ibinalita ng Diyos o ang ating Panginoong Hesus Kristo ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan bagay ito ibinalita? Mga kapatid, walang iba po kundi doon sa bansang Israel. Ibinalita niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Napakaliwanag, mga kapatid, ayon sa Daniel 2:44. No? Yan yung plano ng Diyos. Ngunit sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo, na siyang nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, doon pa sa mga bayan at sa mga nayon. Di po ba, mga kapatid? Pinangaral ang kaharian ng Diyos saan? Doon sa bansang Israel. Ngunit, sa kanyang dalang balita na mabuti tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong, mga kapatid, tinanggap po ba doon sa bansang Israel ang ating Panginoong Hesus Kristo? No? Tinanggap po ba? Wala pong tumanggap na sana doon maitayo ang kaharian ng Diyos. Dahil sa hindi pagtanggap sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel, ay sinabi ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kung ating basahin sa Matthew 21:42-43, ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa hindi pagtanggap sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? Anong sinabi? Pakibasa po, Reyna.
So, ganito ang nakasulat sa Matthew 21:42-43. Sa 42, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata." Sa 43, "Kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga." Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Saan? Doon sa bansang Israel, mga kapatid, na sinabi ni Jesus sa kanila, no? Yung batong itinakwil na nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. No? Sino ba yung bato na tinutukoy doon, mga kapatid? Walang iba kundi si Kristo na siyang ginawang pangulo sa panulok. No? Bakit? Hindi nga tinanggap, mga kapatid, yung dala ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel. Kaya sinabi sa 43, na aalisin ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag, mga kapatid. No? Totoo ba na inalis ng Diyos ang kaharian? Tunay, hindi man sinungaling ang Diyos. Di sana hindi na nakasulat sa banal na kasulatan. Yan ang isang katibayan para mapatunayan natin kung totoo nga ba yung mga sinabi ng Diyos. No? Di sana hindi na dyan nakasulat. Kaya amin pong binabalita yung tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig. Kaya ang kaharian ng Diyos ay hindi mahiwalay ang Diyos doon sa kanyang dala. Ano yung dala? Kaharian, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kung inalis, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel, ibig sabihin, ang Diyos din ay umalis din doon sa bansang Israel. Tunay ba, mga kapatid, na umalis din ang Diyos doon sa bansang Israel? Tunay, mga kapatid. Maski basahin po natin sa banal na kasulatan, kung totoo nga ba na umalis ang Diyos doon sa bansang Israel, ayon sa banal na kasulatan, sa 2 Kronikas 15:3. Ano ba yung sinabi ng Diyos? Sapagkat hindi man tinanggap doon sa bansang Israel, ayon sa banal na kasulatan. Sapagkat hindi kako pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kaya ang Diyos din ay umalis doon sa bansang Israel, ayon sa banal na kasulatan, sa 2 Kronikas 15:3, mga kapatid. Kung ating babasahin, pakibasa, Reyna, sa 2 Chronicles 15:3. So, ganito ang nakasulat sa 2 Chronicles 15:3. "Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan." Yan, mga kapatid, yung sinabi ng Diyos. Diyos ang nagsabi, mga kapatid, na malaon ng walang Diyos doon sa Israel. Di po ba? Wala na ring pare, no? Wala na ring kautusan. Kaya nga inuulit ko, hindi pwedeng maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kung saan dadalhin ang kaharian, ay nandun din ang Diyos. Tunay ba, mga kapatid, na talagang wala na doon sa bansang Israel ang Diyos o doon sa Jerusalem, mga kapatid? Tunay baga, mga kapatid?
tignan po natin. Ayon sa sulat sa Lucas 13:34-35. Kung totoo nga ba talaga na siya'y umalis doon sa Jerusalem o sa bansang Israel. Anong sinabi, Reyna? Ganito ang nakasulat sa Lucas 13:34-35. Sa 34, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya, makaibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Malinaw, mga kapatid. Ang tanong, sinungaling ba ang Diyos na sinabi, O Jerusalem, Jerusalem, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Ang tanong ko, mga kapatid, sinungaling ba ang Diyos? Hindi po sinungaling ang Diyos. Kaya inuulit ko, hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang kanyang kaharian. Di po ba, mga kapatid? Hindi pwedeng maghiwalay. Kaya ang Diyos ay umalis din sa bansang Israel, na doon sana itayo ang kaharian ng Diyos, ngunit walang tumanggap. Sa pag-alis ng Diyos, mga kapatid, may inutos siya sa mga tao, sa lahat ng mga tao. Ayon sa Amos 5:4, mga kapatid, nag-utos ang Diyos sapagkat ang Diyos ay umalis doon sa bansang Israel. Ano ba yung utos ng Diyos sa bansang Israel? Ayon sa Amos 5:4. Nakibasa, Reyna? Ganito ang nakasulat sa Amos 5:4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Yan. Mga kapatid, sinungaling ba ang Diyos? Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya magpapahanap kung hindi siya umalis sa bansang Israel. Di po ba? Kaya nga, nag-utos ang Diyos na hanapin niyo ako. Sino? Ang Diyos na nagsabi? Ang Diyos sa Israel. Sino yon? Ang ating Panginoon, Jesucristo. Hanapin niyo ako at kayo'y mabubuhay. Paano natin hanapin ang Diyos? Wala mang sinabi kung saan natin siya hahanapin. Ngunit mayroon pang unang inutos ang Diyos sa lahat ng mga tao, ayon sa banal na kasulatan, na mababasa sa Matthew 6:33, sapagkat doon mahahanapan ang Diyos at makikilala natin doon ang Diyos, ayon sa Matthew 6:33. Pakibasa rin. So, ganito ang nakasulat sa Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan, mga kapatid. Yan ang unang utos ng Diyos, na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Napakaliwanag, mga kapatid. Kung mahanapan natin ang kaharian ng Diyos, doon din makikilala natin ang Diyos. Sa anong paraan? Dahil mayroong batas na siyang katwiran. No? Mayroong katwiran. Para malaman natin kung doon ay nandun ang Diyos. Ano pa? At ang karagdagan. Napakaliwanag, mga kapatid. Kapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tinanggap
doon sa bansang Israel. Ngayon, inalis ng Diyos at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Saang bansa yan na tinutukoy ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat, inuulit ko, ang kaharian at ang Diyos ay hindi pwedeng maghiwalay. Kaya kung mahanapan ang kaharian, nandoon din ang Diyos. At malalaman natin ang katuruan na kung galing pa rin ito sa Diyos. E po ba? Sapagkat Diyos lang ang pwedeng magtayo sa kaharian ng Diyos na hindi naitayo sa bansang Israel, mga kapatid. Diyos lang ang pwedeng magtayo sa kaharian ng Diyos. Inalis ang kaharian sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Anong bansa kaya, mga kapatid, yung tinutukoy ng Diyos na kanyang pagdadalaan ng kanyang kaharian? Sapagkat wala mang binigay na address. Kung may address sana, bakit utusan pa tayo ng Diyos na hanapin ang kaharian? Ha? Hindi. Hindi ito binigyan ng address. Kaya pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. Mga kapatid, paano natin hanapin? Pasalamat po tayo, mga kapatid. Sa panahon pa ng ating propeta Isaias, mayroon nang hinula ang Diyos noon sa panahon ni propeta Isaias, na kung anong bansa at saang bansa ibibigay ng Diyos ang kanyang kaharian, na hindi tinanggap doon sa bansang Israel. Ngayon, kailangan doon sa isang bansang nagkakabunga ay doon maitayo ang kaharian ng Diyos. No? Ano kaya yung hinula ng ating propeta Isaias? Sapagkat sa dinami-dami ng bansa sa daigdig, palagay po natin is 300 nations of the world. No? Ngunit iisa lang ang tinukoy ng Diyos na paglilipatan sa kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel, na maibibigay sa isang bansang nagkakabunga, na walang address. Ngunit pasalamat tayo, ako mga kapatid, sa hinula ng Diyos sa panahon ni propeta Isaias, ayon sa banal na kasulatan. Mga kapatid, sa Isaias 24:15, kung ating basahin, ay ganito po ang sinabi. Pakibasa, Reyna. So, ganito ang nakasulat sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Yan, mga kapatid. Napakaliwanag, no? Sino yung tinutukoy ng Diyos sa banal na kasulatan? Ha? Naluwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Walang address, subalit mayroon itong location sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Saan ang location? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Ngayon, pwede natin yan i-search o i-research po natin. Subalit, isipin po natin kumpleto na po tayo sa gadget. No? Maski tignan natin sa world map kung ano ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag.
maski tignan natin sa cellphone, mayroon po tayong makikita doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ang una po na makikita diyan ay ang bansang Japan, no? Pangalawa, ang bansang Indonesia. Pangatlo, ang bansang Malaysia. At ang pang-apat, mga kapatid, ay itong bansa nating Pilipinas. Ngunit nasaan yung kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabuhay? Ayon sa hinula ni Propeta Isaias, nandun sa malayong silangan, mga pulo ng dagat, na kailangan maganap yung hula na yan, mga kapatid, sapagkat doon ibibigay ng Diyos ang kanyang kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel. Na ang hula luwalhatiin, no? Napakaliwanag po. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon. Sinong Panginoon? Ang Panginoon sa Israel. Saan maluwalhati? Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ang tanong ko, mga kapatid, sa apat na bansa. Ang una, sa Japan, o bansang Japan, ang katanungan, mga kapatid, linalhati po ba ang ating Panginoong Heso Kristo doon sa bansang Japan? Ha? Linalhati ba, mga kapatid? Wala. Hindi siya linalhati sapagkat mayroon din silang sinasamba. No? Sapagkat ang bansang Japan, ito yung tinatawag na Buddhism. Kaya hindi linalhati ang pangalan ng Panginoon ng Israel. No? Pangalawang bansa, mga kapatid, ang bansang Indonesia ba ay linalhati ang Panginoon ng Israel? Ha? Linalhati ba, mga kapatid? Wala pa rin. Hindi pa rin linalhati sapagkat mayroon pa rin silang sinasamba. No? Ito yung ang una, ang Japan, Buddhism. Ang Indonesia ay ito yung Indonesia. Iisa rin ang kanilang pinagsasambahan. No? Sila'y mga Indonesian. Pangatlong bansa, ayon sa hinula ng Diyos, naluwalhatiin ang Panginoon doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang bansang Malaysia ba, mga kapatid, ay linalhati ang Panginoon ng Israel. Ha? Linalhati ba? Hindi pa rin. Bakit? Sapagkat mga tawisin. Mga kapatid, iisa rin ang kanilang sinasamba. Mga kapatid, ang hula, luwalhatiin, sino? Yung Panginoon ng Israel. Ngunit iba naman yung kanilang sinasamba. No? Pangapat na bansa, mga kapatid. Ang tanong, ang bansa bang Pilipinas ay linalhati ang Panginoon ng Israel? Ha? Linalhati ba, mga kapatid? Linalhati. Walang ibang bukang bibig kundi ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay palatandaan kung saan maitatayo ang kaharian na hindi tinanggap doon sa bansang Israel, na ibinigay ng Diyos sa isang bansang nagkakabuhay. Hindi ako maiyak na maski walang address, ngunit may location, ang bansa natin, Pilipinas, ayon sa hinula ni Propeta Isaias. No? Napakaliwanag, mga kapatid. Kaya, ang aming ibabahagi muli sa kaorasang ito, na ito po ay galing po sa aming mahal na dakilang guro,
mahal na Haring Filemon Ondok Riambonanza, na siyang nagbukas sa mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos, na amin pong sinisigaw na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig, sapagkat sinabi ng Diyos ayon sa Matthew 24:14. No? Anong sinabi diyan? Reyna, pakibasa Reyna. Matthew 24:14. So ganito ang nasulat sa Matthew 24:14. At ipinangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Yan. Narinig po natin, mga kapatid. Yan ang plano ng Diyos, na kailangan maipangaral ang ebanghelyo sa kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan. At bigyan din ng tamang patutuo, no? Sa lahat ng mga bansa. Nang sa gayon ay darating na ang wakas. Kaya, inuulit ko, mga kapatid, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong daigdig, sa yung plano ng Diyos sa sanglibutan, na walang ibang plano ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magiging. Hindi ako mahiya na sabihin, isigaw, na dito na sa bansang Pilipinas ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos na pagtatayuan ng kanyang kaharian, sapagkat ang kaharian sa bansang Israel ay hindi tinanggap. Bagkus inalis at ibinigay ng Diyos sa isang bansang nagkakabunga. Kaya amin na naman pong patutunayan sa inyo ngayon, no? Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig, na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Sa mga binigay ng aming mahal na dakilang guro na pagpapatunay, sapagkat sinabi nga ng Diyos na bigyan ito ng patutuo o patutuhanan natin na ito na, itong bansang Pilipinas na ang talagang mapalad na pinili ng Diyos. Kaya nandito po ang aking ina na siyang magbabahagi sa atin na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos, sa mga binigay ng aming mahal na dakilang na mga pagpapatunay. Kaya walang iba na atin pong pakikinggan ngayon ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. So, ibigay ko na po sa kanya. So, salamat, Hari. So, mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ngayon, live po tayo ngayon dito sa Region 2, Province of Quirino, dito sa Barangay Poblacion Sur, Magdila, Quirino. So, magandang gabi sa ating lahat. So, ang programa po natin ngayon ay tungkol sa kaharian ng Diyos, kung nasaan ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang kaharian. Ito po ang aming ipaalam sa inyo, kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So,
Ngayon mga kapatid, para malaman natin ang buong katotohanan o pagpapatunay kung talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ang Diyos ang kanyang kaharian, na ito po ang aming ipaalam o laging sinasabi sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas, sapagkat mayroon kaming ibinigay ng ating mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Creambunanza, na siya ang nagbigay sa amin ng kaalaman na ito ang ating hinahanap, na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So, ito po ang aming palaging ibabalita sa inyo, na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, sapagkat inalis ang kanyang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, bago ako magpatuloy, mga kapatid, ako'y bibigay-pugay sa aming dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondo Creambunanza, at sa mga 5 spiritual mothers. At lubos akong gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riambunanza, na siya ang aming President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ganon din sa mga 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligoto, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligoto. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga lahat ng 70 prophets dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga municipal leaders, barangay hanggang purok leaders, at ganon din sa mga prinsipe at prinsesa. So magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, nandito na naman kami para patunayan namin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Bakit inalis, mga kapatid? Sapagkat noong nangaral ng ating Panginoon sa bansang Israel ay walang naniniwala at hindi tinanggap doon, kaya inalis ang kanyang kaharian at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po ang aming palaging ibabalita sa inyo, na ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa bansang Pilipinas. So, mayroon kaming ibinigay na pagpapatunay na talaga na dito na sa bansang Pilipinas ang kanyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 13
16 hanggang 17. So, So, ganito ang nasulat sa Apokalipsis 13:16 hanggang 17. Sa 16, at ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga lipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. so, Yung sa 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Punto. so, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Para maintindihan natin, ay maggamit tayo ng blackboard. So, ngayon, mga kapatid, ay mayroon nabasa sa banal na kasulatan na maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, at alipin. So, para higit na maunawan natin, ay ayon sa banal na kasulatan na may nabasa na maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, at alipin. So, ito ang ginamit ng Diyos na parabol para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan para ayon pa sa nabasa doon na para may tanda sa kanang kamay at kanilang noo. So, para maintindihan natin, so alalahanin natin noong kapanahunan ni President Ferdinand Marcos ay mayroon siyang itinatag na batas katulad ng martial law, parliamentary government, at samahang nayon para matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan na mayroon maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, at alipin. So, bakit na dito sa samahang nayon para matupad ang nabasa sa banal na kasulatan ay na para mayroon tanda sa kanang kamay at ni President Ferdinand Marcos ay ginawa niya ng sidula. Ito ang palatandaan para
makabili o makapagbili. So, yan po ang ginamit ng Pangulo dito sa bansang Pilipinas. Nagpatupad ng sidula para matupad yung nabasa sa banal na kasulatan na para makapabili o makabili ng 1 kilong bigas sa panahon ni Ferdinand Marcos. So, ayon pa sa banal na kasulatan na mayroong tanda na 666. So, ano po itong 666? So, ang alam ng mga ibang iba ay ang alam nila ay ito ay Satanas, mga kapatid. So, hindi ito Satanas, mga kapatid. Ito ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ano itong numero na ito na 666? Para malaman natin, ay balikan natin sa panahon ni Ferdinand Marcos na mayroon dumating dito sa bansang Pilipinas na isang Santo Papa na mayroon noong bumaba sa sinasakyan niyang eroplano ay mayroon makitang balanggot ng isang papa na mayroon nakasulat na Vicaris Filii Dei. Vicaris Filii Dei. So, yan po ang nakasulat sa balanggot ng isang Santo Papa na dumating dito sa bansang Pilipinas. So, para malaman natin kung ano itong 666, sapagkat ang Santo Papa ay mayroon ang Santo Papa ay taga-Roma. So, kailangan ang nakasulat sa balanggot ng Santo Papa na Vicaris Filii Dei ay kailangan gumamit tayo ng Roman number para malaman natin kung ano ang kahulugan ang nakasulat sa balanggot ng Santo Papa. So, ganito ang hanay para malaman natin, mga kapatid. So, ang B ay 005. Ang I 001. Ang C 0.
0, 5, 0. So, ang A, 0, 0, 0. Ang R, Ang C100. ha? C100. Oh, Ang C100. ang C ay 1, 0, 0. So, ang R, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Ang I, 0, 0, 1. Ang B, 005. 0. 005. Ay, 0, 0, 5. 1. 5. 5. Ay, 1. Ay, pala. 0. Ang B, 1. 0, 0, 5. Ang S, 0, 0, 0. So, plus natin. Yo, microphone. Ay. So, dito sa pili, ang S ay 0. 0. Ang I, 0, 0, 1. Ang L, 0, 50. Ang I, 0, 0, 1. Ang I, 0, 0, 1. So, yan po ang pili. Ang DA ay, ang D, 500. Ang E, 0, 0, 0. Ang I, 0, 0, 1. So, kunin natin ang sukat ng Bicarial. So, 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 5, 12. So, carry 1. So, bring down 1. Bring down 1. So, ang sukat ng Bicarial ay 112. Dito sa pili, so, kunin natin ang sukat. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. So, bring down 5. So, yan po ang sukat ng pili. Dito naman sa DA. So, bring down 1, bring down 0, bring down 5. So, may sukat na 501 ang DA. So, kunin natin ang sukat ng Bicarial na may sukat na may sukat na 112. 112. Dito sa pili, may sukat na 53. Dito naman sa DA, may sukat na 501. So kunin natin ang sukat. So, magpa-plus natin. So, 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 1 plus 5, 6. 1 plus 5, 6.
So, yan po ang sukat, mga kapatid. Ang tanong, tugma ba sa nakasulat sa banal na kasulatan na may sukat na 666? So, akma, mga kapatid, hindi man ito Satanas na alam ng mga iba. Ito ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita para malaman natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. At dito namin so dito sa itong 666 ay nakuha dito sa Vicarage Filii DA, mga kapatid, na ito yung nakasulat sa balanggot ng Santo Papa noong kapanahunan ni Ferdinand Marcos. Mga kapatid. So, ang vicarage, ang ibig sabihin, ang vicarage ay kapalit. Kapalit. Ang Filii, anak. Ang DA ay Diyos. So, ang ibig sabihin, ang Vicarage Filii DA ay kapalit ng anak ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, na ito ay isang palatandaan para malaman na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, ang tanong, saan ito naganap? Walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. So, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. So, magpapasalamat tayo sapagkat dito sa bansa nating ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, mapalad ang mga tao dito sa bansang Pilipinas sapagkat dito sa bansang Pilipinas ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito ang sampung patutuo o pagpapatunay na kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Walang iba, mga kapatid. Ito ang nakaganapan, ang nakasulat sa banal na kasulatan na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat at sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya lang ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan. Ang nakasulat sa banal na kasulatan na ito ang isang pagpapatunay kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, maraming salamat maraming salamat mga kapatid sa pagpatuloy niyong pagsubaybay sa palutuntunang Consumatum Est sa programang The Kingdom of God. So, maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat at higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Criambonasa. At ganon din na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na
Prinsipe, Prince Rocky Y. Riambunanza, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riambunanza, na siya ang President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ako'y nagpapasalamat din sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotom. Maraming salamat, Hari. Magandang gabi. So, muli ako'y nagpapasalamat at magandang gabi sa ating lahat at ibalik ko sa Hari, ang aking anak, Haring Rubel Baltasar. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng